Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Katatapos lang ng round number 4 kagabi ng Super Bet Chess Classic, unahin nating i-analyze sa bakbakan nila Wesley So and former World Championship Challenger Jan Nepomniachtchi. At susunod natin ang isa pang game, no? Laro nila Praggnanandhaa. 2 games ang i-analyze natin para masulit natin. Then after that, papakita ko po sa inyo ang standing after round number 4. Mananalo na ba si Wesley ngayon? Yan ang aalamin natin. Ang ginawa ni Nepo nag-E4. E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, nag-Bishop B5 Ruy Lopez. Itinira ang legendary Berlin ni Wesley, pero nag-anti-Berlin si Nepo. Alam po natin yung castle, di ba? Leads to equal position, yung nakukwento ko na maaga. Pero nag-anti-Berlin, castle, D3, D6, and nag-A6, Bishop A4, H6 para walang mga Bishop G5, Rook E1, typical developments, Knight BD2, B5, Bishop C2. So, normal pa, wala pang novelty. A5, ayan, malapit-lapit na novelty. Kasi ang madalas pong ginagawa dito, Bishop B6, pangalawa yung D5. Pero nag-A5. Knight F1, D5, boom, novelty, mga kamatsas, ni Nepo. Dahil ayon sa huling record dito sa chess.com database, ang tinira po ay E takes D5. Okay? Pero dito tayo ngayon sa novelty D4 ni Nepo, kumapture sa E4, good move, kumapture sa C5, sabayan, pero ayun na naman, as usual, yung forte ni Wesley na queen to queen variation. Tanggal na naman ang reyna. Malinis kagad, walang gulo-gulo. Bishop E4. So endgame na naman ito, no? Teka muna mga kamatsas, teka muna. Bakit hindi kinapture yung B5? Bakit okay, nakahanga pala. Kulit mo, kotsa. Nakahanga pala. So, C6 dinipensahan at nag-Bishop F1. Pressure. Rook C8 para umalis man ang knight, hindi may iwan mamaya. Umalis man ang bishop, okay na ang C6. Bishop E3, Bishop D5, nag-G4. So, ito po ay Engame na naman. Knight XB2. Sinadya ni Nepong mag-sacrifice ng pawn, pero may Rook D6, no? Activity naman ang kapalit. Rook E6, kinapture. Yun, lumamang si Wesley. Panalo na. Na bad move. Dapat daw ang tira G5, mga kamatsas. Yan pala tira. Na kapag kinapture, Bishop takes G5. Ayan, etc. Slightly better lang ang posisyon ni Wesley. Pero, kinapture Laki ng lamang, oh. F takes E6, nag-G5, capture, Bishop F5, yun lang. Makaka-recover talaga si Nepo pagka ganyan. Bishop D5 pala. At least may tempo threat pa. So, ang continuation pong binigay, Rook takes E5, then Knight D1 to target the pawn, tapos magsi-C4, B takes C4, and Bishop F4. Yan ang continuation ng computer engine na sa akin pong palagay, no? Mahirap sa human eye, sa human side, mahirap makita yan. Balik tayo sa Bishop F5, Rook takes E5, Knight to E4, Bishop E3, good move, Knight C4. Ayan, okay? Wait. What if Knight takes pawn? Ano mangyayari? May Bishop D4. Natutuhog ba? Halimbawa, mag-Knight BD1 para madepensahan, may Rook E1. Naku po. Baka matatali yung yoka babs niya. So, delikado. So, ginawa dito ni Nepo, ni Wesley, nag-Knight C4, capture, at nag-Bishop D4, Knight G5, threatening, capture, then double, King G2, Bishop takes H3, checking G3, and nag-Bishop F5. Bilangan tayo ng pawns. Lumamang pa si Wesley ngayon, no? Isang pawn. F3, King F7, pero double pawn baliwala yung lamang. Knight H7, Rook D2, Knight F6, kinapture na, and Rook D6 para mabawi yon, and nag-A3. Ayan. Para nagbabadya na magkahatawan man ng capture dyan, may baba ng Bishop B1, mga ganon, ano? Kinapture ng Knight. Bumaba nga pero nag-Knight D4 para kuntiryahin naman yung pawn sa E6. Rook takes then King F7 and the Rook A6 para may bawi. Nalinis Check, nalinis. F4. Check. Nagpabalik-balik po. Tabla.
Kung ako po ang mag-a-assist nito, okay lang na tabla, no? Parang baka madelikado pa si Wesley. Okay lang mga kamatyas. Wag lang talo, 'di ba? Puro tabletas, makakagawa na raw ng puro tabla, makakagawa na raw ng lamesa, makakagawa na rin ng upuan. Sa dami ng tabla, makakagawa ka na ng lamesa. Ngayon naman, sunod natin, ito nagkapisakan ito sa laro ni Pragdananda. Tingnan natin. Kalaban niya dito ay ang pagkakunat-kunat na si Giri. D4, D5, C4, Queen's Gambit accepted on the board. At pinasok po ang main line, Castle, A6, Bishop E2, Knight BD7, Knight BD2, Bishop E7 kinapture, Bishop takes C5, at nawala po sa talaan ng aklat. Knight takes ang recorded sa database. So, nag-novelty dito si Giri at nag-Queen C2, Castle, Rook D1, Queen E7. So, normal naman. Wala pa ako nakikitang mga islambangan. Normal naman di ba? Doon tayo sa medyo normal pa. Rook D8. So, Rook C1. So, develop. Basta principle sa opening, develop your pieces. Walang hiwaga dyan. Rook D5. Ayun, medyo hihinto tayo dito dahil binigyan ng bad move ni Stockfish. Dapat daw po ang tira ay H6. Ayun, para pasingaw na rin sa backrank and para ma-prevent yung mga kalik-kalikot, Knight G5, mga ganun-ganon. Pero nag-Rook D5, B4. Natumbukan dito ni Prag ang good move. Bishop D6, kinapture. Natumbukan naman dito ni Prag ang bad move. Good move, bad move, kompleto. Saan ka pa? Pero dapat daw po ang tira ay Queen H4. Yan ang lamangang puti, Lamangers, mga kamatyas. Yan pala dapat, Tapos mapupwersa mag E5 dito kasi threatening capture na. Then matyas, di ba? Hindi naman pwede mag Rook H5. Kakapturin lang yung... Halimbawa, mag Rook H5 dito, may capture, Obligadong capturin yan. Takes, and Knight takes H4. Di ba? Rook down. So, pero kinapture kasi kagad ni Prag Capture, takes, and nag-E4. Ha? Ano? Kala ko wala pupuntahan ng tore. Kinapture na! Ano? Nanonood ba kayo nung bilyar, no? Laro nila JB Sukal? Laging may ano? Pero tingnan muna natin, linisin muna natin, what if Rook H5? Bakit kailangang i-exchange ka agad, magpa-quality down si Giri? What if Rook H5? Takas lang. May ganon. Ano? May capture na ganon. So, ka-capture, babawi, di ba? Knight takes, capture po, and Rook D6. So, white is winning kasi weak ang B6. Delikading yan. Ano? So, kaya pala kinapture na ni Giri, then kinagat yung pawn sa B4, Rook C4. So, dapat daw po ay E5. Naku po naman, yung E5 na yan. Computer move. Pero, Rook C4, nag-A5, dinipensahan. Rook D7, Bishop C8, Rook A7, E5, and H3. Pasingaw na rin, and to avoid Bishop G4 coming, nag-Bishop E6, Rook C2 para depensahan muna yung pawn. Sabi nga nila, lamang tiyan din yan. Rook D8. Ayan na, mangangalikot na ng mga check-check. Pasingaw ulit. So, para marami ng mga kwarto-kwartong aangatan. King G7. So, ito pong endgame na to ay not easy, no? Hindi madali kasi bishop pair pa rin si Giri and yung position may pagka-fortress. Meaning, hindi basta-basta mapasok ang posisyon ni Giri. So, King G7, bad move, dapat daw H5. Basag na. Pag kinapture, then King G7. Then, going to H8. Ay, grabe. Lalim, Para magkaroon ng tenacious continuation, H5 pala tira. Pero nag-King G7 dito, si Giri. Knight H4, H5. Basag na po. Knight F5, check. Kinapture na, ayun, nabawasan ng isang galamay ng alimasag. Yun, laing. Nabawasan ng isang galamay. Mahirap na yun. Isa na lang ang pangsipit nyo. F3, King F8, check, check. Yun. Pero dapat daw tira King H3. Naku po naman. Paano kung gumanon? King G3. Masyadong malalim ang tira ng computer. Rook G2. A3.
Okay, so habol po dito ni Giri to survive as draw na lang. Kung makakadraw, dalawang tore yan. Hello, dalawang tore yan. Okay, so wala pa rin namang magawa. Abang-abang na lang si Giri eh. So abang-abang, ano bang gagawin mo, Prag? Parang ganun. Ayun, nakapasok. So Rook F8 dinipensahan, King D3, pinakapture talaga yung pawn. Ayun, grabing endgame yan, oh. Grabing engame. Engame na yan, nasugsuang yung tore, oh. Hindi makaalis, oh, dahil sa kakadepensa sa F7, oh. Kinapture, check. Grabing engame na yan, ah. Kapablangkita na yan, ah. Ay, hanip. Hanipatious, mga kamatsas na endgame to. Kapa, Blankita. Hanip po. Ginamit yung idea ni Kapa. Ayun, na-exchange ang tore. Nadali ni Kapa Blankita. Yun. Galing. Perfect. Dito po kasi importante yung ugat, wag mawala. Kaya nakita niyo yung king move, sabay babagsak na yung F7. Resigne. Si Giri, malupay sa mga kamatsas, resign. Bakit po? Halimbawa, mag-king F4 o di capture, mag-king G5. O coach, paano yan? May depensa naman ah. May check eh. May rook G6, bagsak pa rin eh. May pass pawn eh. Grabing endgame illustration ni Prag, no? Sinacrifice niya yung H-pawn pero gapang lang palang pa ganun. Importante, subswang sa 7th rank yung pawn sa F7. Galing ng endgame. Congrats kay Prag. At ito po, ang standing. Sino na ba ang nangunguna, mga kamatsas? Nangunguna si Fabiano sa score na 3 points. At si Pragnananda Gukes 2.5 points. Grabe Indians, nasa taas. MVL, Nepo, Wesley, Ferusha 2 points. Abdul Satorov, Giri 1.5 points. And Bogdan 1 point. Yan po ang kanilang standing after round number 4. So abangan po natin ang kanilang pakikipagsagupaan ulit sa round number 5. At narito lang po ang inyong kamatsas, Coach I am Roderick Nava, para ihatid sa inyo ang mga nagbabagang balita dito sa ongoing Superbet Chess Classic na ginaganap sa Romania. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel na ito, don't forget to subscribe and mag-follow na rin kayo sa ating Facebook page Kamatsas. Araw-araw po tayo may uploads ng video tutorials doon. Matututo po kayo ng mga endgame. Ayan, kagaya ng mga ganito, mga endgame. Oh. So mag-follow na rin po kayo Facebook page Kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.